Okay guys, so ito naman yung part kung paano isa-set up yung device. Yung mismong device guys, tapos na tayo dun sa apps. Ngayon, kunyari meron kayong tablet, Android, kung anong device na gusto nyo gamitin. Basta Android siya guys tablet or ganitong device, no? So, ipa-flash natin, install natin yung application nito. So, first na kailangan nyo gawin guys, i-reset yung device. So, i-reset. Yun yung pinakaunang kailangan na gawin nyo para matanggal lahat at fresh siya. Then, reset. Factory reset nyo guys, ito all data reset. Yan. Factory reset nyo guys, no? Reset nyo lahat. Para matanggal lahat. Yan, tayo lang muna tayo mag-reset. Okay, so mag-start na siya mag-reset. Basta reset nyo guys yung device nyo. Yan yung pinakaunang requirements. So ito yung ano guys, sa part na ng builder to. Yung mag-set up na ng device. Reset nyo yung tablet nyo or yung device na Android nyo. So ito yung gamit ko ngayon dito, Common 40 Pro. Yung device ko ngayon. Pero pinang-practicean ko lang to. Lagger yung cellphone na to. Kaya pangit guys. Hindi ko recommended to. Pangit to, mabagal. Mas nabili kayo ng magandang specs, mas maganda para sa mga target client nyo na gamer. Siyempre gusto nila yung mas magandang cellphone. Okay, so after ma-reset, ano nyo lang guys, back nyo lang yan. Ngayon, dito, ang next natin gagawin is punta kayo sa settings. Hanapin nyo yung about device, then ito guys, depende sa cellphone nyo, i-chat nyo na lang ako kung gusto nyo ng guide. Iba-iba kasi yung position nito eh. Hanapin nyo yung Android version. Then ito yung pinaka-main na hanapin nyo guys, build number. Ito yung pinaka-kailangan nyo itap. Itap nyo to ng 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Basta lobas yang, you are now a developer. Pag lobas yan, okay na yan. Basta itap nyo lang to ng dire-diretso, no? Yan ang hanapin nyo sa settings guys. Pero common kasi yan nandun lang sa Android version or sa about phone ganon. Diyan lang mahanap to. Lahat yung device meron ganito. Ngayon, pag okay na yan, back nyo na yan. So fresh to guys, walang naka-install. Wala. Kasi reset natin. Ngayon, kailangan nyo is yung inyong laptop. So sa laptop nyo, itong Type-C cable, isalpak nyo sa inyong, or kung ano man yan, micro ba or Type-C. Salpakan nyo guys, i-connect nyo sa inyong laptop. So salpak ko siya. Wait lang. Yan. Okay. So pag nasalpak nyo na yan, punta ulit tayo sa settings. Then, di ba na-enable natin yung developer mode niya? Ngayon, hanapin nyo dito yung kung saan yun mahanap. So, minsan nasa system yan or additional features. So, sa akin kasi nasa system, nitong advance. Ito yung hanapin nyo guys developer option. Pare-pares lang yan ng pangalan. So, click nyo yan. Then, hanapin nyo dito yung USB debugging. Yan, ito. Ito yung pinaka-importante, USB debugging. I-open nyo yan. Then, okay. Then, allow. Click nyo yung allow. Yan always allow from this computer. Then, click mo yung allow. Yan, pag okay na yan, pwede ko na yung ma-access. So, i-remote ko kayo para na-access ko sa screen. Kasi ako magpa-flash guys kontakin nyo lang ako. Yan. Ngayon, dito kung i-slide ko yan, makokontrol ko yung ano nyo. So, para ma-monitor ko lang. Ngayon, ipa-flash ko na yung ating apps. Okay, yan. So, i-activate ko na to. So, kailangan ko muna pala install yung ating apps. Wait lang. Sa part na to pala guys, ako na mismong gagawa. Wala na kayong problemahin. Basta isalpak nyo lang yung device nyo sa inyong computer. So, ako nang bahala dyan guys sa part na yan. Hanggang sa ma-install yung application. Okay, so install natin yung application. So, dito. Wala pa. So, wait lang natin ma-install. Okay, so success. So, dito labas na siya guys. Then, i-activate ko lang yung device owner sa inyo. Okay, so after ko ma-activate yung device owner. So, ito guys, wag nyo isipin itong ginagawa ko. Ako gagawa nito. So, ang isipin nyo lang is dito. Pag okay na yan guys, pag sinabi kong okay na,
bubuksan ko to. I-activate ko pa pala yan. Ayan, so dito. Yan guys, so ito yung activation ng app. So, protection ko to sa aking ginawang apps para hindi naman ma-copy-copy ng iba, no? So, i-activate ko lang muna guys. So, once na nilagay ko na yung activation key, so, minsan lang itong lalabas guys. So, kahit i-backup nyo yan, hindi yan mag-open sa ibang device. Kasi nga, magre-request ng ganyan. Pero once na-activate ko sa device nyo, hindi na yan magre-request. Iwasan nyo lang, i-reset yung device or i-clear data, no? Activate. So, device activated. Then, allow nyo lang to lahat. Allow. Ayan. Okay na yan, guys. So, i-back natin. Try natin i-close. So, open natin yung apps. So, di yan magre-request ng activation. Ayan. Okay na yan, guys. So, ngayon, ang gagawin na lang natin, panoorin nyo na yung second part, yung demo ko na ng full system. So, lalagay ko na yung link sa ating description.